Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 30. The Paradise of the Little Devil. You will stay here like a dog? Litanya ni Sayon habang nakapamaywang na nililibot ng tingin ang kabuuan ng rest house na sa tingin ko ay pagmamay-ari niya. Almost 5 hours akong nagtiis doon sa sasakyan na iyon kasama ang pilyong lalaking ito, tapos hanggang dito makakasama ko pa rin siya. Hindi ba pwedeng iaalis-alis muna ngayon ang pagmumukha niya? Naiirita na ako. Sa bukot ang mukha ako habang tinitignan ang simpleng interior ng buong rest house. Gawa sa magagandang uri ng kahoy ang buong bahay na mayroon lamang isang palapag at 2 kwarto. Napakaaliwalas ng paligid dahil sa puro kulay puti at green ang makikita dito. Mula sa puting kortina na tumatabing sa malalaking bintana, kung saan tanaw na tanaw ko mula dito sa sala ang malaking swimming pool na nasa hindi kalayuan. Puro puno at pool din ang paligid. Maraming iba't ibang klase ng bulaklak at dahil doon ay nagmumukha ng paraiso ang kinatuntungan ng lupa ng bahay na ito. Hindi bagay kay Sayon dito. Ang bubong ng rest house ay isa ring kahoy at konting yero na nagkulay mahogani dahil sa mga ugat at halaman na nakakapit dito. Ang sabi ni Sayon, safe daw yan kasi sinadya talaga nilang mayroong halaman na nakakapit sa bubong. Tapos magkadikit lang ang sala at kusina, at saka doon sa kusina ay mayroong malaking bintana kung saan matatanaw ang hardin nitong lugar. Grabe! Akala ko ay nasa mga movies lang ang ganitong klase ng bahay. Hindi ko aakalain na itong lalaking ito ang magkakaroon ng interes sa ganito kaganda at kakapayapang lugar. Nanlalaki ang mga matang tinignan ko si Sayon na ngayon ay abala na sa pagkuha ng sigarilyo sa kanyang kaha. Saglit pang napatigil ang pilyo bago ako binigyan ng matatakang tingin. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nagtatakang tanong nito. Hindi ko lang aakalain na gugustuhin mong tumira sa ganitong klase ng paraiso. Wala sa sarili kong sagot, sabay haplos sa maliit na rebultong nasa paligid ko. Gawa sa kahoy ito at kung susuriin ng mabuti, sirin itong nakalililok. Why? Saan mo ba ako naiisip at nakatira? Tanong niya, pero ngayon ay nakaipit na sa pagitan ng labi niya ang isang stick ng sigarilyo. Sigarilyong paniniguradong mamahalin pero makakasarili sa ganda ng lugar na ito. Nagsimula na akong maglakad papunta sa isang kwarto pero hindi ko nakalimutang sagutin ang lalaki. Sa impyerno, walang kaganagana kung saad sa ikinasamid naman ng lalaking kasama ko. Ha ha ha, di ba tama ako? Hayan ang patunay na samid siya. Nagkibit balikat na lamang ako at hindi na pinansin pa ang pagdidiriwa niya. Kung makakamangha sa labas, mas nakakamangha dito sa loob. Wow! Hindi ako makapaniwala sa ganda ng lugar na ito. Iisa lang ang kwarto ngunit kakaiba ito kaysa sa mga kwartong napuntahan ko na. Hindi gaanong malaki ang kwarto, ngunit sa gitna ay mayroong queen size na kama na nakalapag lamang sa kahoy na sahig. Meron namang kulay puti at malambot na carpet na nakalatag, kaya naman mas lalong luminis tingnan ang paligid. May maliit na lamp na nakadikit sa pader. Yung itsura ng lamp ay hango sa lampara noong panahon ng Kastila. Dumagdag din sa ganda ng paligid ang mga cute at maliliit na bulaklak na nakapahinga sa carpet, dahilan para magmukha itong filled ng mga bulaklak na mayroong puting kama sa gitna. Na nakaharang ang manipis at kulay puting kortina ang bintana, at sa gilid ng bintana ay ang isang istanting merong iisang libro at orasan.
May mga maliliit na figurines at mga litratong hindi ko mawari kung sino at saan ang gagaling. Hindi ito sina Zion at Xavier, I swear. Sa tapat ng kama ay mayroong flat screen table na lapat sa pader at sa ibaba nito ay ang malalaking speaker na mayroong DVD na nakapatong. Sa sobrang ganda ng paligid, sense you're like a little beach. You might like this, singit ni Sayo na nasa tabi ko na pala. May pinindot siyang switch sa gilid niya bago unti-unting naalis ang kisami at bumungad sa amin ang napakagandang kalangitan. Wow! Alam kong nahaharangan pa ng salamin ang isa nitong kwarto. Kaya, dahil nakikita ko yon pero bakit naman may pagganito? Sino ba talaga ang may-ari ng bahay na ito? Sinong may-ari nito? Eksaherada kong tanong sa lalaking nasa gilid at printing humihit-hit ng sigarilyo niya. He looked around the room and blew some smoke before looking at me. It's my grandpa. They bought this house before they get married. Gusto ni grandma sa mga ganitong klase ng bahay. Walang kabuhay-buhay niyang salaysay. Kahit na gaano pa kawalang gana ang boses at tono ng pananalita niya, hindi niya yun na mapapaalis yung saya na nararamdaman ko ngayon. This is my dream house. Hindi hindi ako makapaniwala na mayroong ganitong klase ng lugar. Kanina man habang papasok kami ay napansin kong konti lang ang mga tao. Maraming mga bulaklak, estatwa at mga swimming pool na may kani-kaniyang unique na design. Tapos may mga puno at mga ilaw pa mas nagpapaganda sa paligid. Magagabi na rin kasi kaya siguro nakasindi ang mga iyon nang dumating kami. Sobrang ganda ng lugar na to. Masaya kong asik ay sayon na abala masyado sa paninigarilyo. Habang pinagmamasdan ang mga litratong nakapatok sa eksenang nasa tabi ng bintana, hindi ako magaling magbasa ng emosyon pero sure akong may nakita akong lungkot sa mga mata niya. Ganito yung mga bahay na pinapangarap namin ng mga kapatid ko. Nung una ay masaya ang tono ng pananalita ko ngunit unti-unti itong humina at lumungkot. Naaalala ko na naman kasi sila. Sinabi ni Xavier na nabayaran na niya ang lahat at maayos na sina tatang at mamang pero hindi pa rin ako panatag. Unti-unting nawala ang saya sa mukha ko. Gusto ko na sila makasama at makita pero hindi pa daw pwede, sabi ni Sayon. Ilalayo daw niya ako kay Xavier at kung magkakaroon ng pagkakataon ay siya na mismo ang magdadala kina mamang at tatang dito tapos siya na ang bahala sa mga gastusin. Ang sabi ko ay sobra na yon pero napatawa lang siya bago ako inirapan. Hindi ko malaman kung masaya o naiinis na siya dahil sa mga pinagagawa niya para sa akin. Hindi ko naman hiniling na gawin niya ito pero matigas masyado ang ulo ng pilyong ito. Mas lalong lumala ang pagkasabunot sa bukot ng mukha ko nang maalala ko puwang baka hinahanap na ako ni Xavier. O worse, baka kanina pa siya tawag ng tawag. Bakit ba kasi ayaw ibigay ng sayo na to yung cellphone ko? Ni isang damit o gamit ay wala akong nadala kaya paano ako mananatili sa lugar na ito? You're radiating sadness. Don't make my happy place a grieving place. Singhal ng lalaki na hindi ko namalayang nakalapit na pala sa akin. Pinitik pa nito ang noo ko kaya naman hindi ko maiwasang tapunan siya ng isang masamang tingin. Yung tingin ba na kayang tumagos hanggang sa kaluluwa niya. Naalala ko sina mamang kaya nalulungkot ako. Singhal ko sa kanya ngunit nagkibit balikat lamang ang lalaki bago binuksan ang bintana dito at doon siya mismo tumalon palabas ng bahay. Yung totoo, may pinto naman sana kaya bakit kailangan na dito pa siya sa bintana dumaan para makalabas lang? Napangiwi ako at akmang lalakad na palabas ng kwarto nang muling sumingaw si Sayon sa bintana. Ano pang ginagawa mo dyan? Naiinip nitong tanong, wala na siyang hawak na sigarilyo, siguro ay tinapo na niya. Kinunutan ko ng noo ang lalaki at saka ko tinuro ang pinto nitong kwarto. Malamang lalabas na ako para makakain. Bakit saan ba dapat ako pupunta? Pupunta sa kusina at kakain? Sagot ko sa lalaki na wala na yatang ibang ginawa kundi ang mapairap.
Stupid, the dinner is still not ready. Imporma nito sa akin. Ah, so? Come here and I will show you something. Seryosong litanya ng lalaki. Gusto ba niyang tumalon din ako sa bintana? Nanlaki ang mga mata ko at napaturo na lamang sa bintana. Yung totoo, anong akala niya sa akin? Baka naman nakalimutan niyang babae ang kasama niya. Hindi mataas yan kaya hindi ka mamamatay sa simpleng pagtalon. Punong-puno ng sarkasmo niyang sabi kay sabay iling. Mula dito sa kinatatayuan ko, nakikita akong nakapamaywang siya at tila inip na tinatapik ang dulo ng sapatos sa lupa. Tatalon talaga ako dyan sa bintana? Sa saan mo ba kasi ako dadalhin? Kinakabahan akong tanong at kahit labag sa loob kong tumalon sa bintana, ay lumapit pa rin ako dito. Sa sapa, malapit dito, balak ko sanang lunurin ka. Hayan at punong-puno na naman ng inis ang boses niya. Napaikot na lamang ako ng mata at nakapamaywang siyang tinitigan. Maliligo tayo, ulit niyang sabay-sabay kagat sa ibabang labi. Mukhang naiinip na ito dahil sa buong araw na magkasama kami, napapansin kong kinakagat niyang ibabang labi niya tuwing naiinip o naiirita siya. I find it cute pero hindi siya cute. Walang evil creature na cute. Halika na! Malamyos ang tinig na saad ni Sion. Nagulat pa ako kasi tila nag-iba ang ihip ng hangin at naging anghel na naman siya. Inilahad ni Sion ang palad niya pero napatingin lang ako dito. Sasama ba ako? Maganda ang buong lugar kaya baka maganda rin yung ipapakita niya sa akin. Pampawala man lang ng stress. Nag-aalangan akong humakbang palapit sa at akmang hahawakan ako ng kamay niya, ay bigla na lamang niya itong kinuha at hinila ako papunta sa labas. Sayon, nagulat ako at natakot dahil akala ko ay babagsak ako sa lupa. Ngunit may isang pares ng braso ang pumulupot sa aking biwang. Dahilan upang hindi ako mapabagsak sa madamong lupa. Ramdam ko ang matigas na katawan ni Sion at ang init na nanggagaling sa katawan niya. Apple, ano na naman ba itong pinasok mo? Nalalaki ang mga mata kong tinignan ang lalaki ngunit wala man lang akong makitang kahit na anong emosyon sa maamo niyang mukha. Chapter 31. His Perverted Thoughts. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. Kung mataas pa rin hanggang ngayon ang lagnat ko at naghahallucinate lang ako, sana ay magstay na lang ng ganito. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang anak mayaman at lalaking ganito na si Xavier ay may puso para sa kalikasan? He loves nature and water at patunay itong nasasaksihan ko ngayon. The water is fine. Nakangiting puna ni Sion habang nakahubad at nakababad sa tubig na nandito sa malinis na sapa. Oo, wala siyang kahit na anong suot na damit. Hindi na din niya suot yung eyeglasses niya kaya naman medyo kinakailangan pa niyang taliman ang mga mata upang maaning lang ako. Sa sobrang layo ko kasi sa pwesto niya, it's better to be safe than sorry. Namamaligno pa naman minsan yung mga labi at kamay ni Sion. Mahirap nang mapunta sa tabi niya kung ganyan ang estado niya. Sagad ang ngiti ng lalaki habang lumalangoy at kahit nandito ako sa malayo sa kanya, tanaw na tanaw ko pa rin yung katawan niyang nakita ko na noong ginamot ko siya. Hi, nakikita ako na yung iilang bakas ng peklat na sa tingin ko ay bakas ng tama ng bala. Ano yung kayang klaseng buhay ang mayroon sila para magkaganyan siya? Winisik-wisik ni Sion ang tubig sa ere bago sinulyapan ang hindi kahabaan niyang buhok. Don't you want to swim here? Tanong pangmuli ng lalaki bago ako hinarap at nginisihan. Ngumuso lamang ako at agad dinampot ang maliit na batong nasa gilid ko. Bukol lang aabutin niya pag may ginawa siyang masama. Ang ibig kong sabihin na masama ay pag winisikan niya ako ng tubig. Wawala kasi akong ganang maligo ngayon kasi kagagaling ko lang sa sakit. Baka magkasakit na naman ako at magalit si Xavier. Agad na lumungkot ang mukha ko nang maalala ang lalaking iyon. Umalis siya sa apartment dahil may kinakailangan siyang asikasuhin.
Hindi pa siya nakakain o nakakapagpahinga man lang. Buong araw niya akong inalagaan at tiniis. Dahil sa ginawa niyang iyon, hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala kay Sayon. Sinandal ko ang ulo ko sa mga tuhod ko habang mahigpit kong hawak-hawak ang maliliit na piraso ng bato. I can't be mistaken. Nung mga panahon na tinitigan ko si Savior sa mga mata niya, nakikita akong totoo siya. Don't think about him. Pagbabasag ni Sayon sa katahimikan, kaya naman nag-angat ako muli at tingin para sa kanya. May powers ba siya? Paano niya nalaman kung sino ang iniisip ko? Hindi sa akin nakatuon ang buong pansin niya. Nakatitig siya sa bilog na napakahiliwanag na buwan na nasa madilim na kalangitan. Yep, it's already night and here we are. Naggagala sa lugar na maaaring pinagtataguan ng mga mumu. Kakaiba talaga mag-isip si Sayon. Highs, you're with me and that only means I should be the one on your mind, only me. Seryoso niyang asik bago bumaba ang tingin niya papunta sa akin. Lihim akong napailing na makita ko kung paano tanglawan ng buwan ang katawan niya. They're grifted. Meron na silang talino tapos meron pa silang ganda at tikas. Kung siguro na meron akong interes sa mga ganitong klase ng bagay, baka kanina pa ako naglaway dahil sa ganda ng view na nasa harapan ko. Sayon's body is shining dahil sa tubig at liwanag ng buwan. Para siyang werewolf, ha ha ha. Yung werewolf na hindi gagawa ng tama. Ayaw ko nga, sagot ko sa sinabi niya. Ilublob kaya kita dito, masungit na sigaw niya pero alam kong nakatatawa la rin siya dahil sa kanina pa naming pagbabangayan. Lulublob lang ako dyan pag maayos na ang pakiramdam ko at pag wala ka na dyan, kahit wala pa akong kahit na anong damit na suot. Oh, naked? You'll swim here naked? Taas ang isang kilay niyang sabi na tila ba manghang-mangha sa sinabi ko. Hehehe, asa pa siyang maliligo akong nakahubad sa lugar na ito. Pero dahil gusto kong malaman, ang reaksyon niya ay tumango na lang din ako. He clicked his tongue and I saw his body tense. Anong mali sa sinasabi ko? Really, naked? Pabulong niyang banggit ngunit sapat na ang malalim niyang boses upang marinig ko yon. Big deal ba pag naked naliligo ng sapa? Nakikita ko kasi ngayon yung gaano ka big deal kay Sayon ang paliligo ng hubad. Unti-unting dumilim ang mga mata niya at bago pa man ito makapagsalita ng kung ano, ay kumunot muna ang noon niya bago naiinis na tumalikod sa akin at naglangoy papalayo. Anong problema ng lalaking yun? Hindi na rin nagtagal sa pagtatampisaw si Sayon dahil matapos ang ilang minuto ay napagpasyahanan niyang umahon at magbihis ng tahimik. Ako pa talaga ang nahiya at nag-adjust nung umahon siya sa sapa para magbihis. Dali-dali akong tumalikod noon at paulit-ulit kong sinisigawan itong utak ko na huwag titingin kay Sayon. Delikado pag tumingin ako. Hindi pa yata kaya ng mga mata ko na makikita ng ganoon kasi bata pa ako tapos marami pa akong gustong tuparin. Ang sabi kasi ng matatanda sa baryo namin, nakakabuntis ang pagiging malandi tapos nagsisimula daw ang pagiging ganon pag nakakita ng nakahawak na ng ano. Basta yun na yun. Hays, kasalanan ba talaga ito nung tsismusang kumari ni Mamang? Hindi ko gustong pasukan ng virus ang utak ko pero sa dami ba naman ng mga tsismusang kaibigan ni Mamang, paanong hindi magkaka-virus itong utak ko? Kailangan ko ng holy water bago ako umuwi sa amin. Babasbasan ko lang ang mga isip ng kumari ni Mamang. Kasi baka hindi na sila nababasa ng holy water kaya kung ano-anong iniisip nila. Naglakad kami ni Sayon pabalik sa rest house ngunit napakatahimik pa rin namin. Kakabahan ba ako? Pasimple ko siyang sinulyapan at asmang mauuna na ako sa paglalakad nang basagin niya bigla ang katahimikan. Mag-swimming ka talaga na walang kahit anong suot? Seryosong tanong ng lalaki na nakapagpasama ng itsura ko. Nagiging seryoso siya dahil sa usapan na ito tapos pag ang kuya na niya ang topic panay lang ang tawa, biro at pagkairita niya. Hindi yata maalis-alis sa isip niya yung sinabi kong yon.
Napabuntong hininga na lamang ako at bago ko pa naman masagot ang binata ay inunahan na ako nito. Tumigil sa paglalakad si Sayon at dahil nakatalikod siya sa akin, ay hindi ko na malaman kung anong klaseng emosyon ang nakaplaster sa malademonyo niyang mukha. Nananatili akong nakatanim sa aking kinatatayuan. Nagtatataka kung anong kalukuhan na naman ang tumatakbo sa isip ng kasama ko. Nakakakaba na tumatahimik ang paligid ngayon. Sunod-sunod akong napabuntong hininga at magsasalita sanang muli nang marinig ko ang mahinang pagtawa. Si Sayon bago siya dahan-dahang napailing. Lord, okay lang po ba itong kasama ko? Hala, nabaliw na, bulong sa akin ng sarili na mukhang hindi naman narinig ng kasama ko kasi nagpatuloy na ito sa paglalakad. Baka gutom lang yan, kaya nagkakaganyan. Nagkibit balikat na lamang ako at laking pasasalamat nang makarating ako sa rest house ay sumalubong sa akin ang mga nakakatakam na pagkain na nakahain sa hardin. Binabala ko kasi dito na lang sa bintana dumaan, tutal at gusto kong dumiretso na sa kama para magpahinga. Agad nanubig ang aking naging at kumulo ang tiyan ko nang maamoy ang pagkain na nakalatag sa lamisang gawa sa kahoy. Ma'am, mauna ka na raw kumain, sabi ni boss. Imporma ni Mang Tonyo na nasa tingin ko ay binabantayan itong mga pagkain. Kumain na kaya sila? Isa si Mang Tonyo sa mga tauhan ni Sayo na nag-aalaga sa napakagandang paraisong ito. Mababait sila Mang Tonyo at maaasikaso sila kahit na ngayon lang nila ako nakilala. Nginitian ko ang matandang lalaki, sa tingin ko ay kaedad lamang na itatang. Maitim ito at hindi katangkaran. Hindi rin nakalagpas sa paningin ko ang iilang piklat sa mukha ni Mang Tonyo. Hindi ko alam kung saan iyon nakuha ng matanda kaya tatanungin ko na lang sa susunod. Kain po tayo. Aya ko sa matanda na napailing na lamang. Kumain na ako kasama si Napasing kaya mauuna na ako. Paalam ng matanda habang may napakagaang ngiti sa kanyang namumulang labi. Sige po, salamat po at mag-iingat po kayo. Balik kong sigaw sa matandang naglakad na paalis. Ngayon kasama ko na lang ang masasarap na mga pagkain na ito. Sakto at gutom na ako. Walang hiya-hiya akong napahahima sa aking tiyan nang muli itong tumunog. Hindi sosyal ang mga pagkain dahil lamang ito ng mga pagkaing bahay, ngunit naamoy ko na masarap ito kaya sure kong mauubos ko ang 2 cup ng kanin ngayon. Sagad ang ngiti at maganda ang mood ko nang maupo ako sa upuan at akmang hahawakan na ang kutsara at tinidor nang maalala ko si Sayon. Kunot ang noo akong napatingin sa bintana na nandito sa hardin. Naliligo siguro yung lalaki na yun. Kung kakain ako ngayon, mawawalan siya ng kasabay mamaya. Ang lungkot pa naman ng walang kasabay kaya kahit gutom na ako, ay ibinaba ko na lamang ang mga kamay ko at naglalaway na tinitigan ang mga pagkain. Bagsak na talaga ang balikat ko kasi kanina pa nagtatalo itong utak at tiyan ko. Gusto ko nang dakmain itong alimango kaya lang, kinokonsensya ako ng anghel dito sa aking balikat. I pouted and the foods before inhaling its salvating scent. Alimango, kailan kita matitikman? Sunod-sunod akong napalunok ng laway dahil sa pagkatakam. Why are you not eating? Nagdiwanag ang aking mukha at agad napatingin sa lalaking kalalabas lang sa bintana. Si Sayon. Magkasalubong ang makakapal na kilay ng lalaking habang naglalakad palapit sa akin. Iba na ang suot niyang damit, isang pares na ng kulay puting pajama tapos basa pa yung buhok niyang, hindi lang yata pinasadahan ng suklay. Matamis kong nginitian si Sayon na tila nagulat pa sa ginawa ko. Napatigil kasi siya sa paglalakad at tila gulat na napahawak sa dibdib niya. Ayaw kong kumakain ng mag-isa kaya hinintay kita. Masaya kong sabi sa lalaking natulos lamang sa kinatatayuan niya. Sayon, okay ka lang? Chapter 32. The Evil Owner.
Hindi pa masyadong malalim ang gabi ngunit malamig na ang simoy ng hangin. Hindi matahimik ang paligid dahil na rin sa dalawang aso't pusa na ayaw magpatalo sa isa't isa. At ang aso't pusang iyon ay walang iba kundi kaming dalawa ni Sayon. Nandito pa rin kami sa hardin at nagdidebate sa kung anong pinakamasarap na pagkain. Sabi ko alimango, pero ang sabi naman niya ay pusit raw. Tinanong ko kung bakit pusit ang sinabi niya at marinig ko ang dahilan niya. Mas kumulo lamang ang dugo ko. Paborito niya raw ang pusit dahil allergic ako doon. Oo, hindi ako pwedeng kumain ng pusit kasi allergic ako doon. Nagmumukha akong taong polka dots tuwing makakakain ako ng pusit. Masarap yon pero mahal kasi ang gamot ko para matanggal lang niya yung mga pulang marka na tutubo sa katawan ko. Sayon, gusto ko na sanang malaman kung anong meron sa kuya mo pag-iiba ko sa topic namin. Pansin kong napatigil ang lalaki sa pagbubuklat ng libro niya. Panandalian siyang napatulala bago kumibot ang mapupula niyang labi. His dirty works and dark hobbies. Taas ang isang kilay na wika niya habang nakatuon pa rin ang pansin niya sa librong kanyang binabasa. Grabe naman siya sa kuya niya. Maingat kong ginalaw ang aking mga daliri para sana buklatin ang folder na nakapatong sa misa ngunit mabilis ang lalaking nasa harapan ko. Using his authoritative presence, he did command me to just sit and listen to whatever words he is going to say. Yung titig na binibigay sa akin ni Sayon ngayon, titig iyon na gustong mangurot ng tagiliran ng isang batang pasaway kaya para hindi ako masampulan ay mas pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. The images inside that folder are very disturbing. I want you to open that when you're ready, litanya ni Sayon. Punong-puno ng pagsiseryoso ang pagbabanta, ang tono ng pananalita niya kaya mas lalo lamang tumaas ang tensyong bumabalot sa aming dalawa. Sa mga oras na ito, pakiramdam ko na parang isang kulungan ako, kasama ko ang isang demonyo at isang piraso ng papel na magtatakda ng magiging buhay ko. Sunod-sunod akong napalunok. Umaasa na sana mawawala na ang nakabarang kung ano sa aking lalamunan ngunit walang nagbago. Wala na tuloy akong nagawa kundi ang titigan na lamang ang demonyong tinutukoy kong kasama ko, si Sayon Cruz. Hindi ikaw ang unang naging babae niya. Hindi ikaw ang unang binili niya, but you're the most precious woman he ever bought. Pagsasalita ng lalaki habang titig pa rin sa librong hawak niya. Pasimple pa niyang ginagalaw ang kaliwang paa niya na nakapatong sa kanang tuhod niya. He looks like a king talking to his slave. Ayoko na sanang pumayag na maging slave niya pero sa sitwasyon namin ngayon, mas tama ang tawag na iyon sa akin. That man has miserable past. That past who taught him to do things that will freak you out. Now, I'm really curious. Anong mga bagay ba iyon at ano ang makaraang bumabalot sa kanilang dalawa? Anong mayroon sa mga lalaking ito at ganito sila? Punong-puno ng pagtataka kong tinitigan si Sayon sa tila wala man lang pakialam sa mga sinasabi niya. He loathed women so much. He killed and tortured this woman whom he thinks will give him a headache. Karamihan sa mga biktima niya ay mga anak ng masasamang drug lords at mapang-abusong mga pamilya. Kumunot lalo ang noo ko. Alam ni Sayon ang pumapatay ng tao ang kapatid niya pero wala man lang siyang pakialam. Hindi ba dapat ay sumusumbong niya ito sa mga pulis? Dapat ay pinakukulong na niya ang kapatid niya pero bakit wala siyang ginagawa? Nagulat ako at muntik nang mapatayo sa aking kinauupuan nang bigla na lamang natuon sa akin ang tingin ni Sayon. Sinalubong ako ng mga mata niya, mga matang tila may gustong iparating ngunit hindi niya magawang sabihin. I tried to avoid his stares pero itong mga mata ko ay tila dumikit na sa nakakalusaw na titig ng madilim niyang mga mata. Hito na naman at nawawala ang puso ko. May sarili itong ritmo na hindi ko malaman kung saan ito matutunan. Greedy Zaveds ba?
pain in this us and real breaths. Those are science criteria when it comes to finding his victims, but nawala ang malamig na mga pader na nakapaskil sa madidilim niyang mga mata at muntik na akong mapasinghap nang biglang naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Sayon. Anong nangyari? Bakit bigla siyang naging malungkot? Yung mga mata niya ay tila ba nawawala, mga mata na tila ba naliligaw at walang ibang makita kundi dilim. I can see the hint of fear and sadness as Sayon continued to remember the past. Mula sa takot at ay napuno iyon ng lungkot ay pagsisisi. I shouldn't meddle with his business pero nakilala ko nang hindi sinasadya yung isa sa mga naging biktima niya. That woman loves Sion so much. She's willing to die for him. She's kind and good to me. That's why I fell in love with her. Punong-puno ng hinanakit niyang wika bago siya natawang napailing. Bitter ba siya kasi mas gusto ng babae si Xavier? Sinabi niya mabiktima din ni Xavier yung babaeng crush niya. Ibig sabihin ay binili din yon ni Xavier at pagmamayari yon ng kuya niya. Hala, anong nangyari? Hindi ako nagsalita kasi mas gusto kong malaman muna yung buong kwento bago ako magsalita. Ay magbigay ng opinyon. Hindi agad ako naniniwala sa sinasabi ng ibang tao ngunit hindi naman na iba sa akin si Sion kasi kahit na konting oras pa lang kami magkasama, alam kong mabuti siya at hindi niya magagawang manakit ng iba. I thought she's going to choose me because she's left with me. We did things that couples did. We did that thing that husband and wives did. Everything was perfect and beautiful but because of money. She left me and chose Savior instead. Kwento ni Sion. Nung una ay punong-puno ng buhay at saya ang tono ng pananalita niya. Ngunit nang tumagal ay bumigat na iyon. Bumigat din ang puso ko dahil sa kinalabasan ng love story niya. Pinili ng babae yung pera. She needs money to support her needs. I offered my wealth but she said that it's not enough. Dagdag pa ni Sion na sinundan niya ng isang pagak na tawa. Napatalon pa nga ako sa kinauupuan ko nang padabog niyang binitawan ang librong hawak. Xavier did ask me if I want to end that woman's life and guess what I did. Puno ng paghahamon akong tinitigan ni Sion. Tinatanong niya ako kung ano ang ginawa niya. It's pretty obvious. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko iniwas ang kaing tingin upang makawala sa kakaibang pakiramdam na patuloy niyang pinararamdam sa akin. This demon in front of me possesses that beauty of an innocent angel pero mas malaki pa sa sangay ng kalabaw ang sungay ni Sion. Nakanguso kong pinasadahan muli ng tingin ang lalaki. Talagang tinignan ko siya mula ulo hanggang paa para lang ma-intimidate ito. Pero napangisi lang ang lalaki bago printing na pasandal sa upuan niya. You killed that woman? Walang kabuhay-buhay kong sagot pero deep inside, nanginginig na ang buong katawan ko dahil sa takot at lungkot. Mas lalong tumaas ang gilid ng labi ni Sion nang bukha tuloy siyang may pinaplanong masama. Napahalukip ang lalaki bago inalis ang pagkakapatong ng isang paa niya sa isang tuhod. Now, he's literally sitting like a king, ang hari na punong-puno ng pagkamangha sa mukha. This is the first time that I saw how amused he is. Excellent! Masaring puri niya sa akin. Pinuri niya ako at ibig sabihin totoo ang hula ko. Sikrito akong napalunok ng laway bago nanginginig ang kamay kong dinampot ang isang tasa ng kape. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Sinisipa at naiinis ko lang itong lalaki na to tapos malalaman ko may pinatay pala ito. I planned my own murder case. Dinilaan ni Sion ang natutuyo niyang labi kaya mas lalo niya naging kakailang ang paligid. Lord, palubugin niyo na lamang po ako dito sa lupa. Want to experience the same. Tanong ni Sion at mababakas sa baritono niyang boses ang pagiging inosente. Pilit ko siyang initian bago ko inilapag ang tasa ng kape sa lamesa. Dapat pala nilunod na kita kanina doon sa sapa. Sagot ko sa lalaking wala nang ibang nagawa kundi ang mapailing na lamang.
Magpapatuloy ang chapter 33.